pagsubok at hinihingi ang pagkakataon na tulungan niya ay walang imposible at tayo ay susunod sa salita ng Diyos. Amin po mga kapatid. Amen. Ngayong tanghali, medyo napakabilis ng oras, 11:40 na. Kailangan dapat matapos ko ito ng saktong 12, pero medyo mahaba pa ng konti. Pero point na lang po ako mga kapatid. Kasi baka yung iba, hindi nakapag-amusal. Pero kapag ang salita ng Diyos ang pinag-uusapan, kung napapansin nyo doon sa kay Pablo, kahit mahabing gabi, madaling araw, ay napakahaba. Sila ay hindi nagsasawa sa salita ng Diyos. Ngayong tanghali mga kapatid, ang aking dadalhin sa inyo ay ang kautusan at ang biyaya. Atin po itong pag-aralan kung ano po ang ibig sabihin ng kautusan at ano po ang purpose ng biyaya. Kasi sa panahon natin ngayon, napakarami po ang mga ngaral. At ibang kanyang doctrine na dinadala, yung iba ayaw sa kautusan, yung iba kabiyaya na lang. So, pag-aralan natin ang banal na kasulatan kung ano po ba talaga ang sinasabi ng Biblia. Kapag ang salita ng Diyos ay siya po ang ating sabi na siya ang katotohanan, sabi ni Jesus Christ, na siya ang katotohanan ng buhay. Ang mensahe ko po ay pinamagatan ko ito ng pag-ibig sa Diyos. Kung inyo naalala mga kapatid, ang nakasulat sa Mark 9:15, meron po kayong dalang banal na kasulatan at alinyor ko itong basahin. Doon po sa Mark 9:1 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. Nung si Jesus Christ umakyat doon sa bundok, kasama ang kanyang mga alagad, summarize ko na lang. Doon sa bundok na yun, ay nagbago ang anyo ng ating Panginoon Hesus. At doon nakita nila ni Pedro na mayroong yung nagpakita doon na dalawa. Kung inyo po nalala, yan po ay si Elias at si Moises. Tapos, meron po doon, after noon, nagpakita may isang boses na sinasabi, narito ang inisita ko na siya ang iyong pakinggan. Ngayon, kung atin pong unawain mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay inilarawan ng ating Panginoon sa pamagitan ni Elijah. Pero po ay si Elijah at si Moises. Sapagkat si Elijah ay nagre-represent po ng isang propeta. At si Moises naman ay nagre-represent bilang kautusan. So, ang salita ng Diyos, Elijah, prophets, tapos Moises, law. Ang salita ng Diyos ay propeta, mga propeta, at mga kautusan. Yun po ang salita ng Diyos. Ganun po pinapakita ng Panginoon ang word ng God sa pamamagitan ng mga prophets at kautusan ng Diyos. Ngayon, atin po tutungayan sa aklat ng Exodus. Bago yan, kaya po ito pinuntahan sapagkat baka lang naman, baka madaya pa tayo. Kasi sapagkat ang kaaway ng Diyos ay talagang masuitin. Kung alam natin na ang kaaway kung tayo ay alam natin yung Biblia, mas maalam din ang kaaway ng Diyos sa Biblia. Marami rin siyang ginagamit ng mga salita para tayo ay i-save o dinilangin. Marami na po tayong mga kapatid na naririnig na nanininlang or kaya nga sila umaalis. Ano po ba ang ng Exodus 32:16 ay atin po itong basahin kung ano pong nilalaman ng Exodus 32 verse 16. Babasahin ko, bumaba si Moises ng bundok na dala ang dalawang malapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos
nasusulat ang mga utos sa harap sa likod ng bato, ang Diyos mismo ang gumawa at sumulat nito. Ayun mga kapatid, ang kabyas ng bato na ito ay walang iba, ay ito po yung pinagkaloob ng Diyos na 10 utos. Ang kautosan ng Diyos mga kapatid ay ito po yung pilit na gustong sirain ng kaaway. Bakit? Bakit po gusto niyang sirain? Sapagkat kapag ang kautosan ay wala sa buhay ng tao, ay hindi niyo malalaman kung kayo ay nagkakasala. Ano po ba ang sinasabi sa 1 John 3:14? At ito itong basahin kung inyo po masusukungan ay pwede nyo rin po akong samahan. Sa 1 John, 1 John 3:14. 1 John. First John 3:14. Alam nating sorry, 4 pa lang mga kapatid. So, sorry po, nabasa ko yung buhay. 1 John 3:4. Ganito po ang paglalarawan sa kasulatan ng kasalanan. Ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Kaya mga kapatid, kung ating mapapansin, kung walang kautosan ay hindi po natin makikita na tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Ngayon, ano po ba ang ating malalaman upang kung tayo ay, di ba, kung ang kasalanan ay sinasabi doon na ang kasalanan ay ang paglabag sa kautosan, kapagkat ang kautosan din niya ang magmuturo sa iyo sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang kautosan ay ang nagpapakilala sa ating kasalanan. Sa Galatia 3:24, ganito rin po ang ating mabasa. Galatia 3:24. Ang kautosan ay naging tagapag-alaga natin hanggang dumating si Kristo para maituring tayong matuwid. Sa ibang translation nito mga kapatid, ang sinasabi, ang kautosan ay ang nagpapakilala ng ating kasalanan upang tayo ay ihatid sa kay Kristo. Di ba mga kapatid, kung tayo ay nagkakasala dahil sa pamamagitan ng kautosan, nakikita natin ang ating sarili na kailangan natin ng Savior. Di ba? Kasi kung wala ang kautosan, ay hindi ka lalapit sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon lamang ang ating tagapagligtas. Doon din sa Roma na kanyang sinasabi, ang kasalanan ang nagpapakilala, ang kautosan ang nagpapakilala sa ating kasalanan.